Ganon ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, tinitingnan ng Diyos kung ano ba ang pipiliin mo. Sabihin mo, meron kang kaya sa buhay, meron kang pinag-aralan, gusto mo social ka, nandun ka sa mga social na mga kalagayan ng mga tao, ayaw ko makisama sa mga taga-Jesus Miracle Crusade, kahit mga losyang sila. Subalit maliwanag ang sabi ng Biblia, si Moses na hari na siya, maging hari na siya, bumababa siya sa kanyang katungkulan. Everybody say, praise the Lord! Amen! Mas pinili pa niyang kasama ng bayan ng Diyos na tumatawag kay Kristo. Everybody say, amen! Anong sabi ng Biblia, mga minamahal? Sa verse sa ating nabasa, mga minamahal, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Ever say amen? Inaring malaking kayamanan ng kadustaan ni Kristo kaysa kayamanan ng anang Ehipto. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. So mga minamahal, ito ang pinili ni Moses. Ito ang kanyang pinili. Pinili niyang maglingkod sa Diyos. Sa ating buhay mananampalataya, mga minamahal, nandito tayo sa mababang kalagayan sa tingin ng mga tao, pero mayaman si Kristo na Diyos na yung pinaglilingkuran. Hindi tayo aangahan ng sanlibutan, ever say amen. Hindi tayo taga sanlibutan. Hindi ma-admire sa atin ang sanlibutan. Ang ina-admire ng sanlibutan yung mga bagay na sosyal sa mundong ibabaw na ito. Ever say amen. Subalit mga minamahal, malaking kayamanan na meron kang Kristo. Palapakan natin ang mabait na Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay dito. Pagdating ng araw, itataas tayo ng mahal na Panginoon. Ever say amen. Sapagkat ang iglesia, mga minamahal, hindi mo talaga makikita ang papurihan ng mga tao dito. Ang banal na gawain, puros pangalipusta, puros pag-uusig sa mga kanak ng Diyos. Subalit mga minamahal, ito ang nasusulat sa banal na kasulatan. Sapagkat, sabi ng Biblia, suffering for Christ's sake, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. The greatest glory and honor and privilege of believer in Christ is to suffer for righteousness' sake, for Christ's sake, for the gospel, for everything in Christ. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi wag na natin isipin yun, mga bagay dito sa daigdig. Hindi ka talaga i-admire dito sa mundong ito. Hindi ka tanggap-tanggap sa kanila ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ka tanggap-tanggap sa madaigdig na ito na ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Meron pang mangyayari pagdating ng araw, mga minamahal, pipigilan ang Ebanghelyo. Doon sa Canada, mga minamahal, meron silang pinampasang batas doon, yung C9, na hindi mo pwedeng i-share ang gospel sa mga tao doon. Binabawalan na sila. Mag-share ka ng Ebanghelyo. Sa eskwelahan, hindi ka pwedeng mag-touch ng religion, hindi mo pwedeng ipasok ang iyong pananampalataya. Ganon katindi na ngayon, ever say amen. Dahil kapag pinasok mo, tatanggalin ka sa trabaho. Merong punishment. Ganon po mga minamahal. So hindi ka pwede. So napakahirap mag-share ng gospel. Paano mo i-share sa kanilang ebanghelyo? Mga minamahal. Kahit mga teacher nating mga kapatiran, yung kanilang mga estudyante, kakausapin muna kung pwede silang mag-share sa kanilang mga estudyante. Dahil baka malagay sila sa trouble. Ever say amen. Ganon katindi, mga kapatid. Sumalit, sabi nga ng banal na kasulatan, si Moses, sabi niya, Apostol Pablo, inari niyang sukal ang lahat ng bagay para matamo lamang niya sa Kristo. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ito po ang magiging buhay nating Kristiyano. Pinapaunawa na sa atin ang banal na kasulatan ang mangyayari sa darating. Ipinaunawa na sa atin ano ang ating maging kahinatnan sa paglilingkod natin sa Diyos. Subalit meron tayong tinatawag na mapalad na pag-asa ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Magra-rapture muna bago darating ang tribulation sa daigdig na ito. Ever say amen? Kukunin ng Diyos ang kanyang church. Sabi ng Biblia, kukunin ng Diyos ang kanyang iglesia dahil hindi tayo ipapahamak ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, napakalapit na. Mga kapatid, napakalapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Subalit napakapalad natin na bilang tayo sa totoong iglesia ng ating mabait na Diyos. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon.
Kaya si Moses, mas pinili pa niya sa itampalasanan na kasama ng bayan ng Diyos kaysa mabuhay siya doon sa Ehipto, mga minamahal, nabubuhay sa kasalanan. Sa ating buhay ngayon, inari kang sukal o tinanggap mo ang paglilingkod sa Diyos, hindi ka talaga ma-admire ng sanlibutan ito. Hindi talaga pwede para sa kanila ang ating pananampalataya. Subalit ang ating pananampalataya ay kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, magpakatatag ang bawat isa sa ating paglilingkod na ito. Everybody say, amen. Sabi po ng Biblia, patience of hope. Job chapter 1 verse 22 and 21 and 22. Pakibasa natin sandali. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 1, ang talat po 21 hanggang 22. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mangmangmang ang Diyos. Isang malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Patience of Job. Gaano ang pagpasensya ni Job sa pagsubok? Si Job sinubukan ng Diyos. Kung kayo naglingkod sa Diyos, 20 years, 30 years na kayo sa church, nandito pa rin kayo sa tinatawag na trials. Tinitingnan ng Diyos ang inyong pasensya. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Patient of hope. Si Job, mga minamahal, dumating ang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Subalit hindi siya sumuko. Everybody say, amen. Kung di bagkos, sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. At hubad akong babalik doon. Everybody say, amen. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang mag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Si Job, mayaman si Job. Matino si Job, may takot sa Diyos. Si Job, mga minamahal, sabi ng Biblia, is a righteous man, is just man, is perfect in his generation. Siya po'y mayaman, sabalit binagsak siya, binaba siya. Sobrang pagkabagsak ni Job. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, subalit hindi niya inaring mangmang ang Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos. Every say, praise the Lord. Kundi bagkus ang sabi niya, purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Kung mayroong pagsubok man sa buhay natin, huwag nating sisihin ang Diyos. Huwag mong sabihin, Diyos ko, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Hindi sinabi ni Job, Diyos ko, bakit ginawa mo sa akin ang bagay na ito? Kundi bagkus ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad akong babalik doon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Every say amen. Sa ating buhay mananampalataya, kung kayo'y ibinaba ng Diyos, sinubukan ng Diyos ang inyong pananampalataya, basahin ninyo ang aklat ni Job. Ang pagtitiis ni Job sa gitna ng pagsubok. Every say, praise the Lord. Minsan, minamahal, parang nalulupay-pay tayo pag meron tayong pagsubok. Tao lang tayo, totoo yun. Every say, amen. Subalit ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa atin. Ang salita ng Diyos ang ating basahin. Ang salita ng Diyos ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Every say, amen. Pag naintindihan mo ang salita ng Diyos, sabihin mo, purihin ang Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-alis. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Patient of hope. Kaya, pag merong trials, gusto kong basahin yung Book of Hope. Yung Book of Trials, mga minamahal ni Job. Si Job, mga minamahal, alos hindi na makilala sa kanyang itsura nang siya'y subukan ng Diyos. Sabi ng kanyang asawa, Job, hanggang kailan ka magtatapat sa Diyos? Sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Mismo ang kanyang asawa na dapat tatayo sa kanyang tagiliran o sa kanyang tabi, sa gitna ng pagsubok, ang asawa dapat magpapalakas sa kanya. Subalit ang sabi ng kanyang asawa, hanggang kailan ka magtatapat? Ibig sabihin, hanggang kailan ka magtitiis, Job?
Hanggang kailan mo titiisin ang pagsubok sa iyo, Hob? Hanggang kailan ka aasa sa Diyos, Hob? Amen. Kung bumilang na kayo ng 10 taon, 20 taon, 30 taon sa paglilingkod sa Diyos, nandyan pa rin kayo sa kahirapan, huwag niyo sabihin, mangmangang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kung naglilingkod kayo, wala pa masave ang inyong mga loved ones, huwag niyo sabihin, mahina ang Diyos. Huwag niyong isipin, dinabayaan kayo ng Diyos. Everybody say, amen. Si Job, mga minamahal, hubad akong lumabas sa taguangkan sa akong inahan. Sabi niya, hubad akong babalik doon. Hindi niya inisip kung anong mangyayari sa kanya, basta't sabi niya, hubad ako, walang-wala ako. Ibig sabihin, handa siyang magsakripisyo hanggang kamatayan, magtatapat pa rin siya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen. Ito ang magiging ugali dapat natin pagdating ng pagsubok. Ang pagtitiis ni Job. Sa gitna ng matinding pagsubok sa kanyang buhay, hindi niya sinisi ang Diyos. Diyos ko, bakit mo ginawa? Hindi masasabi ni Job sa kanyang sarili. Ang sabi ng kanyang asawa, hanggang kailan ka magtatapat? Hanggang kailan ka magtiyaga? Hanggang kailan ka magpakainit sa iyong Diyos? Hanggang kailan mo iibigin ang iyong Diyos? Hanggang kailan mo pupurihin ang iyong Diyos, Job? Sumpahin mo na ang Diyos mo, Job, para mamatay ka na. Sumpahin mo na ang Diyos, isalikwe mo ang iyong pagtuhob para mamatay ka na. Subalit si Job, oy, buwang-buwang, sabi niya sa kanyang asawa, para ka nagsasalita ng buwang-buwang na babae. Marunong ka bang tumanggap ng mabuting bagay at hindi ka marunong tumanggap ng masamang bagay sa Diyos? Everybody shout, praise the Lord. Sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ito ang buhay natin. Minsan, sinusubok ang ating pananampalataya. Kagaya ng ginto na dinadaan sa apoy. Amen. Yun po ang ating pananampalataya. Sa ayaw at sa gusto, dadaan ka sa apoy. Ihanda mo ang iyong sarili. Everybody shout, praise the Lord. Ihanda mo ang iyong sarili, idaan ka sa apoy. Babayaan mo ang Diyos magsunog sa apoy sa iyo para mawala ang iyong pride, mawala ang iyong doubts. Ikaw ay makikita ang iyong pagkapurong-purong pananampalataya, purong-purong pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Mapupuro ang iyong tiwala at pananampalataya, ang iyong madalisay, ang iyong pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Hindi dadalisay ang iyong pananampalataya sa pagpapala. Amen. Hindi kaya magiging mabango sa harap ng Diyos kung sa pagpapala lamang. Amen. Maging mabango ka sa harap ng Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay mo, mainit ka pa rin naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit pinagpala ka sa material na bagay, hindi ka nasisilaw. Isa rin yun pag-testing sa iyong pananampalataya. Sapagkat maraming pinagpala na wala sila sa paglilingkod sa Diyos. Maraming pinagpala sa financial, nawala sila sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang pagpapala lang pala sila. Amen. Pero ikaw, pinagpala ka, magbigay ka pa rin sa gawain, hindi ka mag-alinlangan. Tulungan ang gawain, mga minamahal. Diyan nakikita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Sinusubok ang iyong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos. Ulitin ko, mga minamahal, tayong lahat dadaan sa apoy ng pagsubok para tayong makita ng Diyos ang ating katapatan sa Kanya. Amen. Mga kabataan, huwag niyong ipagpalit ang inyong pananampalataya sa Diyos sa mga bagay sa kalayawan sa daigdig na ito. Mga minamahal, amen. Kami, mga minamahal, 15 years old, nagsakripisyo sa turo ng ating beloved parents in the Lord. Sinuong namin ang pagsubok. Pagdating ng Cebu, walang makain. Hindi nagbago ang aming paglilingkod sa mahal na Panginoon. Every shout, praise the Lord. Kung pinagpala man ang banal na gawain, hindi pa rin nagbabago. Dahil tayo'y nakatingin sa pangako ng ating mabait na Diyos. Every shout, praise the Lord. Amen. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon pag naintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Patient of hope.
Sabi ng Biblia, moral of Joseph. Kindly, Genesis 39, 7 and 9. Kindly. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 39, talata 7 hanggang 9. At nangyari pagkatapos sa mga bagay nito, natitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Datapot siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon na hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito, walang ipinagkait sa aking anumang bagay, kung di ikaw lamang, sapagat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Isang malakas na palakpak po para sa mahal na Panginoon. Moral of Joseph. Ang moral ni Joseph, Joseph is a man of integrity, ever see man. He is responsible with God and responsible with men. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Yan ang moral ni Joseph. Si Joseph, sinubukan si Joseph. Katakot-takot ang pagsubok sa buhay ni Joseph. Mga minamahal, bilang isang Kristiyano, bago tayo pagpapalain ng Diyos, dadaan tayo sa pagsubok dahil may layunin ng Diyos sa buhay natin. Ever see, amen. Ibig sabihin, mga may all things work together for good, sabi nga ng Biblia. Si Joseph, mga minamahal, binenta ng kanyang mga kapatid, naging alipin sa Hipto, at sapagkat siya may maayong maanyag, o tinatawag na magandang katayo, pag-iguistura, mga minamahal, tinutokso siya ng babaeng ng asawa ni Potiphar na sumiping sa kanya, subalit ang sabi niya, hindi pwede. Ever say amen. Ang sabi niya, mga minamahal, ikaw ay paasawa ng aking Panginoon. Ibig sabihin ng kanyang agalon. Ever say amen. Anong sabi ng Biblia, mga minamahal, sa verse 8, mga minamahal, ng Genesis? Datapot siya tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon na hindi nakikialam sa akin tungkol na nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinamamahala sa aking kamay. Sabi niya, subalit walang sinumang dakila kay sa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa akin anumang bagay kundi ikaw lamang. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat kay kanyang asawa. So hindi pwede makialam sa asawa ng may asawa. Palapakan muna natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Moral ba? Moral. Huwag nating pabayaan, mga minamasira ang ating moral. Mga kabataan, huwag pabayaan. Masira ang inyong moral. Sex without marriage is sin. Ever say amen. Abominable into the eyes of the Lord. Fornication is sin. Ever say amen. Pag ginawa mo yan, mawala ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, huwag masira ang moral na ating tinatayuan. Never say amen. Ingatan mo ang iyong pananampalataya. Ingatan mo ang iyong sarili na huwag kang magkasala sa Diyos. Mga kabataan, hindi kayo pinababayaan mag-asawa. Huwag kayong gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Never say praise the Lord. Pwede kayong mag-asawa kahit bukas pwede. Amen. Magpaalam kayo sa akin. Kung pwede naman, dapat naman hindi. Huwag kayong gagawa ng immoral sa harap ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong moral. Everybody say, praise the Lord. Tayo mga anak ng Diyos. Everybody say, amen. Hindi pwede, mga minamahal, na bubuhay ka sa immoral, sa kasalanan. Mga minamahal, hindi po pwede. Sapagkat ayaw ng Diyos. Si Joseph nga, tinutokso na siya. Ayaw niyang pumatol. Dahil masisira ang kanyang reputasyon, masisira ang kanyang pagkikugnayan sa Diyos. Tinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Pero kapag nakita ng Diyos ang inyong katapatan, mga minamahal, pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito ang kalaban, mga minamahal, ng mga kabataan. Hindi lang kabataan, lahat. Sapagkat walang pinipili ang kaaway. Everybody say, praise the Lord. Pero manatili tayo, meron takot sa Diyos. Pwede kang gumawa ng kasalanan, wala nakakita. Pero may Diyos na nakakita sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, moral of, tinatawag na, of Joseph. Everybody say, praise the Lord. Loyalty of Micaiah, from the book of 1 Kings, chapter 22, verse
14, kindly. Dito po sa aklat ng unang mga hari, Kapitulo 22, ang talata po'y 14. At sinabi ni Micaias, buhay ang Panginoon, kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, yaon ang aking sasalitain. Amen. Praise Isang the Lord. malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ano sabi ni Micaias? Micaias, maminamahal, buhay ang Panginoon. Kung anong sabihin ng Panginoon sa akin, yun ang aking gagawin. Everybody, amen. Yun ang aking sasalitain. Ibig sabihin, loyalty. Everybody, amen. Maging loyal tayo sa Diyos, mga minamahal. Everybody, amen. Ito po ang kailangan ng Kristiyano, maging loyal ka sa Diyos. Sabi nga ni Haring David, I will praise the Lord as long as I live. I will walk before the Lord. Everybody, amen. Siya'y loyal sa Diyos. Maging tapat tayo sa Diyos sapagkat tapat ang Diyos sa atin, mga minamahal. Everybody, amen. Huwag mong ibenta ang Diyos mo. Huwag mong ipagkanulo ang Diyos mo. Ingatan mo ang iyong relasyon sa mahal na Panginoon. Maging loyal tayo sa Diyos. Everybody, amen. Isaiah chapter 6 verse 8, willingness of is Isaiah, kindly po. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 6, ang talata po'y 8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Amen. Praise the Isang Lord. malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Willingness of Isaiah. Sabi ng Panginoon, ang tinig ng Panginoon sabi, sino ang susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang akin? Sabi ng Panginoon. Anong sabi ni Isaias? Ako, Panginoon, here I am, send me. Everybody say amen. Here I am. Willing tayong magpagamit sa Diyos. Willing tayong sumunod sa mahal na Panginoon. Hindi natin titingnan ang pagsubok. Willing ka. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. If you are willing and obedient, you shall eat the fruit of the land, sabi ng Biblia. Kung ikay magmasunurin at sumunod, kakanin mo ang bunga ng lupain. Ever say amen. Ibig sabihin, pag tayo maging masunurin, willingness, kusang loob, hindi tayo napipilitan. Ever say amen. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi tayo napipilitan. Kusang loob tayong maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Ang pagiging choir member, pagiging mga awit, hindi isipin mga minamahal na obligasyon. Isipin nyo mga minamahal privilege yan para umawit sa mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord. Willing kang magpakumbaba, willing kang turuan, willing kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pag meron kayong pagkusa, pagpapalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. So si Isaiah, sabi niya, ako Panginoon, suguin mo ako. Here I am, Lord, send me. Ako Panginoon, handa akong maglingkod sa iyo. Handa akong ibigay ang aking buhay, ang aking lakas sa paglilingkod sa iyo. Ever say amen. Mga kapatid, ang Diyos na nakakita sa ating puso, ever say amen. Kung tayo po'y merong pagkusa, hindi napipilitan, hindi eye service. Ever say amen. Hindi kung nakikita ka doon ka masipag, kung nakikita ka doon ka nagsusumikap. Kahit sabi ni Apostol Pablo, kahit kami wala, ipagtrabaho ninyo inyong kaligtasan. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. So maging willing ang bawat isa sa atin. Last, steadfastness of Paul from the book of Acts, chapter 20, verse 22 up to 24. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 20, ang talata po 22 hanggang 24. At ngayon, narito, ako ang natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Datapwat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin na mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan, ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Praise the Sa pong Lord. malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon, praise the Lord. Willingness, ito tinatawag na steadfastness of Paul. Sabi ng banal na kasulatan, narito ang Espiritu nagsabi sa akin na ako'y gagapos doon sa Jerusalem. Sabalit ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa verse 24, mga minamahal, ngunit hindi ko inibig, hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Diyos. Ever say amen.
Hindi mahalaga ang buhay ko dito sa daigdig na ito, kahit ako'y sigin. Dahil kay Kristo, kaya ako'y magtiis. Dahil kay Kristo. Basta't maganap ko lamang ang katungkulan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ever say amen. So meron po siyang steadfastness, ibig sabihin pagpapatuloy. Strong, meron siyang sinatawag na determinasyon, mga minamahal, sundin ang kalooban ng Diyos. Wala makapigil, wala makapakadlang, ever say praise the Lord, sa kanyang layunin na paglingkuran si Kristo sa ating buhay. Ano ang hadlang sa iyo para tumalikod ka sa Diyos? Anong hadlang sa buhay mo para tumalikod ka sa paglilingkod sa Diyos? Pag-uusig? Yan ba ang hadlang para tumalikod ka? Ang kalayawan sa daigdig na ito, yan ba na maging hadlang para hindi ka maglingkod sa Diyos? Mga minamahal, ang pagpapagamit mo sa Panginoon, pag-awit mo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, kung gagawin ka mga awit ng Diyos hanggang adult choir, sige lang, everybody say praise the Lord. O youth choir ka pala ngayon, mahaba pa. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon, everybody say praise the Lord. So, meron ka bang pagpapatuloy? Magpapatuloy ka bang magpagamit? Mga minamahal, yan ang tanong. Everybody say amen. Si Apostol Pablo, kamatayan ang nagaantay sa kanya sa Jerusalem. Kakamatayan ang kanyang haharapin. Subalit pinapanghina siya ng loob ng kanyang mga kasama, huwag ka nang tumuloy. Ang sabi niya, anong nangyari sa inyo? Hindi lamang ako mandang mamatay kay Kristo. Everybody say praise the Lord. Hindi lamang handa akong maghirap para kay Kristo, handa akong mamatay para kay Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Nabusog na tayo sa salita ng Diyos, naintindihan na natin ang kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ilang taon na tayo naglilingkod sa Diyos, nawa, huwag tayong aatras sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Huwag kang aatras sa pagpapagamit sa Diyos. Huwag kang tatalikod sa paggamit sa iyo ng Panginoon. Huwag pagsubok ang maging hadlang para hindi ka magpatuloy. Pabayaan mo ang pagsubok. Tuloy-tuloy tayong maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Steadfastness, maraming balakid, maraming hadlang. Hindi basta-basta mo minamahal. Everybody say amen. Kung titingnan mo, talagang hindi ka magpatuloy. Pero tumingin ka kay Kristo. Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin, tingnan mo ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ang iyong kalakasan. Ang Diyos ang iyong example. Everybody say amen. Ang Diyos ang magpapatibay sa atin. Magpapatuloy tayo sa pagpapagamit, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo umawit sa mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, isa na pa nating bulay-bulayan ang salita ng Diyos. Nawa ang ating napag-aralan, maging aral sa atin. Maging mapapasensya, kagaya ni Job. Magpili kagaya ni Moses, maging moral tayo kagaya ni Joseph, magpakumbaba kagaya ni Solomon, maging loyal kagaya ni Micaiah, willing tayo kagaya ni Isaiah, at kagaya ni Paul, mga minamahal, handang magsakripisyo, at higit sa lahat, kagaya ng pag-iisip ng ating Panginoong Yesu Kristo. Tayo magpuri sa mahal na Panginoon.